24 Oras. Gumulong na ang electoral protest ni dating Senador Mar Rojas laban kay Vice Presidente Jejomar Binay. Inatasan na ng Korte Suprema ang Vice Presidente na sagutin ang reklamo ni Rojas. Nakatutok si Teresa Enrada. The Chief Justice found the petition of Senator Mar Rojas sufficient in form and substance. Dahil pasado sa form and substance ang electoral protest ni dating Senador Mar Rojas, tuloy na ang pag-usad nito. Ipinag-utos na ni Chief Justice Renato Corona sa Sekretarya ng Presidential Electoral Tribunal o PET na padala na ng summon si Vice President Jejomar Binay para sagutin ang protesta ni Rojas. May 10 araw si Binay para sagutin ang reklamo pero pwede rin siyang maghain ng counter-protest. Sa protesta ni Rojas, hiniling niya na mano-manong bilangin ang halos 3 milyong null votes na di na-canvas ng National Board of Canvassers. Mataas daw kasi ang insidente ng null votes sa mga lugar na landslide victory si Rojas o kaya'y dikit ang laban kay Binay. Null vote ang turing kung hindi tama ang pag-shade sa bilog, kung walang binoto o sobra-sobra ang binoto sa isang posisyon. Base sa final at official tally, mahigit 700,000 boto lang ang lamang ni Binay kay Rojas. Matapos maghain ng komento si Binay, magpapatawag na ng preliminary conference ang PET. All the issues will be agreed upon, no? Tapos maglalagay ng mga timelines. They will limit the issues to be addressed. No? Dahil ito ang unang electoral protest sa ilalim ng automated elections, naiba ang panuntunan sa pagbusisi ng mga balota. Imbis na mano-manong bubusisiin ang bawat balota, ngayon padadaanin sa PCOS machine ang mga balota para ma-authenticate. Sa isang text message, sinabi ng abogado ni Rojas na si Joe Nathan Tenefrancia na ikinatutuwa nila ang naging ruling ni Corona. Hihintayin na lang daw nila ang kopya ng komento na ihahain ni Binay. Nananatili namang kumpiyansa ang kampo ni Binay. Ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi raw nangangahulugang may basehan ng electoral protest ni Rojas. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng reklamo. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hindi po biro ang paghahain ng tinatawag na electoral protest. Karaniwan po kasi dito sa Pilipinas, ang binibilang ay taon bago madesisyon na ng mga protesta. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong isang linggo, inihain na ni dating Senator Mar Rojas ang electoral protest niya sa naganap na national elections. Kanina lang sinabi ng Korte Suprema na tumatayo ring Presidential Electoral Tribunal, sufficient in form and substance daw ang protesta ni Rojas laban sa pagkapanalo ni Vice President Jejomar Binay. Magandang simula para kay Rojas, pero simula pa lang ng inaasahang matagal at magastos na proseso. 2007 senatorial elections, mainit ang agawan ni na Senator Miguel Zubiri at Attorney Coco Pimentel sa ika-12 pwesto para sa Senado. Si Zubiri ang iprinoklama. Di naman tinanggap ni Pimentel ang pagkatalo. Naghain siya ng electoral protest at kinwestiyon ang resulta ng eleksyon sa mahigit 2,000 presinto. Si Zubiri naghain din ng counter-protest. Kinwestiyon naman niya ang resulta sa 73,000 na presinto. 3 taon na ang nakalipas at hindi bababa sa 10 milyong pisong gastos ni Pimentel, nakabinbin pa rin ang protesta niya. Traumatic kasi hindi pa tapos yung protesta ko, 3 years old na. Dati alam ko lang na theoretically madugo, matagal, mabusisi ang election protest. Ngayon alam ko na. Tulad ng kay Attorney Pimentel, mabusisi, matagal at madugo rin ang naging takbo ng electoral protest cases noon ni yumaong presidential candidate Fernando Poe Jr. laban kay dating Pangulong Arroyo at ni Vice Presidential candidate Loren Legarda laban kay Vice President Noli De Castro. Ang tumayong abogado ni na Arroyo, De Castro at Zubiri sa mga kasong ito ay si election lawyer Romulo Macalintal. Payo niya sa mga nagbabalak maghain ng protesta, pag-aralan itong mabuti. Kung yun naman ay dahilan lamang sa kanilang pride o sila'y nahihiya lamang tanggapin ang kanilang pagkatalo, ay isipin nilang mabuti na malaki ang magiging gastos diyan. Baka matatapos na ang termino ng office na pinoprotesta ninyo ay hindi pa rin natatapos ang nasabing protesta. Pero nagkakasundo sina Pimentel at Romulo sa iisang bagay. Dapat may mabago sa proseso. Hanapan ng paraan na malimita yung posibleng counter-protest. So sana gawin nilang tabla. Pag-aralang mabuti muna bago tanggapin ang isang protest
at tingnan kung talagang ito ay may basihan. Kung walang basihan, kagad dapat yan ay ibasura. Sinikap naming kunan ng pahayag sina Legarda at Senator Miriam Defensor Santiago, pero kapwa nasa ibang bansa ang dalawa. Si Santiago ay naghain din ng electoral protest case laban kay dating Pangulong Fidel Ramos kaugnay sa 1992 presidential elections, pero ibinasura ng Korte Suprema ang electoral protest nito nang tumakbo si Santiago sa Senado noong 1995. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Away trapiko sa Valenzuela, nauwi sa Caraza, iniimbestigahan na. Rian Ramos, posible bang mahulog ang loob sa bagong katambal na si Aljur Abrenica? UST singer sumukit ng kasaysayan matapos muling manalo sa isang kompetisyon sa Britanya. Matapos ang R&B king na si Usher, si Justin Bieber na ba ang susunod na bibisita dito sa Pilipinas? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa ating special na panahon. Ana Holaton, good evening. How are ya? Kumusta po? I'm doing well. See you later, Ana. Go, go, go.